Ang pasimula at paglikha ng mundo, Kabanata 2. Awit 19 verse 2. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Walang pananalita o wika man, ang kanilang tinig ay hindi naririnig. Ang kanilang pangungusap ay lumaganap sa buong lupa at ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng sanglibutan. Sa kanila inilagay niya ang tabernakulo na ukol sa araw. Ayon sa talata, ang mga bagay na ating nakikita sa kalangitan, maging ang takbo ng oras, araw, buwan at mga taon. Bagaman wala tayong naririnig na tinig, subalit iyan ay mga pangungusap na lumalaganap sa buong lupa hanggang sa wakas ng sanglibutan. Awit 33 verse 6. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit, at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kaniyang bibig. Awit 33 verse 9. Sapagkat siya'y nagsalita at nangyari, siya'y nagutos at tumayong matatag. Pinatutunayan din ito ni Propeta Isaias. Isaiah 40 verse 26. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito na tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinawag niya sila sa pangalan, sa pamamagitan ng kadakilaan ng kaniyang kapangyarihan, at dahil sa siya'y malakas sa kapangyarihan ay walang nagkukulang. Ayon sa talata, kung sa pananampalataya natin ang salita ng Diyos ay mauunawaan natin kung paano nagkaroon ng mga bagay sa mundong ito. Maging ang mga sangkap ng ating katawan, hindi dapat isipin na ito ay nagkataon lamang. Ang paglikha ayon sa bagong tipan. Sa Hebreo 11 verse 3, sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anupat, ang nakikita ay hindi ginawa sa bagay na nakikita. Ipinapakilala din sa atin kung sino ang lumikha. Ayon sa Juan 1 verse 1 hanggang 3, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat na ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.